Ang gusto kasing palabasin nitong mga senators na katulad ni Bato de la Rosa, ang gustong palabasin ay kahit noon pa man na sa administrasyon pa lang ni Noynoy Aquino, ni Pangulong Aquino, ay eto na at talamak na ang korupsyon. Kung matatandaan niyo po, hindi siya makapaniwala na etong Diskaya ay nadulas or sadyang inamin na ang mga flood control projects nila ay nagsimula noong panahon ni Digong. Totoo, sa tingin ko na may binubuo sana na alliance, political alliance, para pabagsakin si Mayor Vico Soto. Alam niyo naman, siguradong kahit sinasabi ni Mayor Vico ngayon na hindi siya sasabak sa mataas na posisyon, siguradong darating din yung punto na magkakaroon siya ng realization at maiisip niya na kailangan siya ng ating bansa. Kaya isa ito sa tingin ko ay kinatatakutan na ngayon ng kampo ni Sara Duterte, ng mga Duterte. Pero ang katotohanan dyan ay ganito. Totoo na noong 2012, meron daw etong mga Diskaya na proyekto under DPWH. Kaya lang kasi ng panahong yon, nasuspindi po. Noong panahon ni Pinoy, sinuspindi po etong kumpanya na etong mga Diskaya dahil sa korupsyon at anomalya. Yon. Maliwanag naman pala. 2015 to be exact, nasuspinde. Pero, nung naging presidente na nga itong si Digong, ayan, na-lift ang suspension at ito ay nangyari noong presidente na nga itong si Digong. Matindi. Sa panahon ng administrasyon ni Pangulong Duterte noong 2016, diyan na po nagsimula. Naging paborito daw na kontratista ang Diskaya sa mga proyekto sa pagkontrol ng baha at naging bahagi ng programa nito na build. At noong 2020 nga, ipinahayag ni Duterte na may mga ghost projects sa DPWH, ngunit hindi ginawa. Wala siyang ginawa na anumang aksyon ukol dyan. Yan po ang problema na si Digong. Kung naalala niyo po, inamin niya na malala talaga ang malawakang ghost projects dyan sa DPWH noong 2020. Yun yung time na inamin niya ni Digong. Pero ulitin natin na walang ginawa. At noong 2021 nga, hanggang 2022, nagtatag si Diskaya uli ng bagong kumpanya upang ilayo ang kanyang sarili sa mga isyu nga ng kumpanya nito. Nag-renew ng permit, kung ano man, may iba pang kumpanyang itinatag. Divest ang tawag doon anyway. Sa panahon ng administrasyon ni PBBM, diyan na po na bulgar ang kawalang hiyaan netong mga Diskaya. Kakontsaba siyempre ang DPWH. Yan po ang katotohanan. Yan po ang totoo. So walang kaugnayan. Kung tutuusin, may aksyon na ginawa si dating Pangulong Pinoy. Si Digong, dahil yun nga, ang iniisip ng marami sa atin ay yung binubuong alliance para pabagsakin nga si Vico Soto. Kaya yung mga pabor ng mga Diskaya, ayan, na ibigay ang luho. At sila pa, sa tingin ko, ay sa panahon din nga ni Digong, na lift yung suspension ng kumpanya na itong mga Diskaya. Ang tindi.